Hi everyone! Ito nga pala yung ginagawa ko pag may darating na bisita. Ito yung gustong gusto ni amo minsan sa paglilinis, yung babasain ng sahig at amoy mabangong sabon. Pag may darating na bisita, kinukuha talaga nila yung mga bata para makapag-concentrate ako maglinis. Gusto ni amo na laging mabilis ang paglilinis, ayaw niya ng mabagal. Pag nakita ni amo na maayos ang paglinis at mabango ang buong bahay niya, very good ka talaga sa kanya kung makita niya na maayos ang paglilinis mo. Pag darating na may okasyon, iniiwan talaga nila ako mag-isa para makapaglinis ng maayos at makapag-concentrate. So ayan, nagmamadali na talaga ako dyan kasi marami pa akong gagawin. Pero yung iba na ready ko naman na hindi ko na nasama sa video. Kasi mahirap na kung maabutan ka pa rin ni amo na hindi ka pa rin tapos. Ang maririnig mo naman sa kanya maya-maya, quickly. Oo kabayan, ganun talaga ang mga Arabic. Gusto nila mabilising galawan. Ayaw nila ng mabagal, mahalaga sa kanila ang oras. Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan dito sa Saudi, ihanda-handa nyo na ang tenga nyo. Maiingay talaga ang mga Arabic, lalo na ang mga babae. Lalo na kung bago ka pa at kinikilala ka pa nila. Pero wag kang mag-alala, kung mabait ka, mabait din sila sa'yo. Lalo na kung alam nila mahal na mahal mo ang anak nila. Dahil lahat ng sinasabi ko ay naranasan ko. Ito na nga, tuloy na nga tayo sa paglilinis ko. Gumamit ako ng tissue dyan dahil tinuro niya rin sa akin na minsan kailangan ko gumamit ng tissue para maayos ang paglinis at matanggal yung talagang dumi. Ayun, ginawa ko naman yung gusto niya. Kasi ang gusto talaga ni amo yung sulit ang paglilinis, yung wala siyang makita sa sulok-sulok na kahit kunting dumi. Oo kabayan, kaya akala mo pinapahirapan ka ng amo mo. Masisilan talaga sila, lalo na takot din sila sa mga butiki at sa mga lumilipad. Katulad ng ipis or insekto, kung anumang uri na insekto na lumilipad. Ayaw na ayaw talaga nila na may makikita sila sa loob ng bahay nila ng mga insekto or daga, ipis. So eto na nga, malapit na akong matapos. Nagmamadali talaga akong maglinis dahil may oras din ako. Kung handa ka talagang maging isang OFW, kailangan mo talagang tanggapin kahit mabigat, bubuhatin mo. Lahat dito bubuhatin mo. Kailangan mo talagang masanay sa trabaho, lalo na mag-isa ka lang. Wala talagang tutulong sa'yo, lalo na't yan ang trabaho mo. Eto na nga, tapos na nga sila kumain at inaayos ko na yung pagkain. Yung mga tira nilalagay ko sa kaldero. Huh? Sorry, the ginger? This ginger. Oh, this? Yeah. Wala yan silang pakialam kahit humawak ako ng cellphone, basta nagagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko. Swerte lang din ako sa trabaho ko kung ang bisita may kasamang Pilipinang kadama. Dahil alam naman nating mga Pilipino, pag ang kababayan natin nahihirapan, tutulungan natin. Dahil minsan ka lang din makakita dito ng ibang lahi na tutulungan ka. Mag-isa lang ako sa bahay ng amo ko, wala akong kasama, kaya lahat ng trabaho sa akin. Pagluluto, paglalaba, pagbabantay ng bata, paglilinis ng bahay. Sa akin lahat yan nakatoka. Dagdag na rin ng isang plangganang hugasin. Sa agency may pinirmahan tayong kontrata, pero pagdating dito hindi yan nasusunod. Kadalasan ng trabaho dito mabibigat, lalo na laging puyat. Kaya kung alam mo ang amo mo hindi nananakit, swerte ka na, lalo na kung nakakakain ka naman ng maayos. Dito sa trabaho ko, nakakakain ako ng maayos, nakakapag-cellphone. Mabait naman ang amo ko, pero depende pa rin sa ibang amo. Kaya huwag kang basta-basta hawak ng cellphone pag lalo na't hindi ka tapos sa trabaho mo. Dito sa Saudi, kailangan mong mag-ingat. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-picture. Dahil may ibang amo na ayaw nilang pinipictura ng anak nila or ang bahay nila kahit mag-video, kaya kailangan mag-ingat. Guys, hanggang dito na lang ang story ko. Please don't forget subscribe, like, and share my video. Thank you!